Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face.
You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit
Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. But you will receive power Yes, Lord. when the Holy Spirit comes on you. Amen. But you will receive power Yes, Lord. when the Holy Spirit comes on you. Jesus, thank you, Lord God. But you will receive power Amen. when the Holy Spirit comes on you. But you will receive power Yes, Lord. when the Holy Spirit comes to you. Thank you, thank you. You will receive power when the Holy Spirit comes to you. Thank you, Jesus. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Father, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. And this is all about you, Lord. And this is not all about us. This is all about you, Jesus. This is all about your presence, your fire. This is all about the anointing of the Holy Ghost. Yes, Lord, we continually humble ourselves before you with a broken spirit and a contrite heart. Thank you for your holy blood. Thank you for what you've done. Thank you for what you're continually doing in our lives, Lord. And we continually rest upon your presence this afternoon. Thank you, Lord. All we can say is thank you, Lord. Right now, Lord God, we declare, as we have received your power, we declare your healing right now in Jesus' name. We declare healing in Jesus' name. We declare healing in the name of Jesus. By your stripes, we are healed. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We
declare deliverance, Lord. We declare deliverance, Lord. We declare deliverance from the bondages. Hallelujah. And we declare your kingdom, the manifestation of your kingdom in our hearts, Lord. Sige po, papurihan po natin ang Panginoon. Huwag po tayo mahihiya magpuri sa Panginoon. Yes, Jesus. We acknowledge your power this afternoon, Lord. The power that will break the yoke of the bondages. Hallelujah. Fire. We soak unto you, Jesus. We immerse into your presence, Lord. Oh, Jesus. Now bring you more than a song. Now bring you more than a song, Jesus. I bring you my heart. Oh, Jesus. Sabihin po natin ang pinakamatamis na pangalan sa lahat. Jesus. 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 We cry to you. We cry to you, Jesus. Cry unto you. We thank you, Lord. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Makakaupo po ang bawat isa. Patiin po natin ang bawat isa sa kapayapaan ng Panginoon. Amen. Kumustahin niyo po ang bawat isa. Kumusta na po ang time niyo kay Tanggol? Tanggal na. Tanggol na. Kumusta na po ang panahon niyo kay Facebook at YouTube? Mukhang masarap yan. Pala sa'yo. At kumusta naman po yung katabi natin? Kumusta na po yung panahon natin kay Lord? Ay, pakipatay mo na yung ilaw. Ay, Pakipatay mo na yung ilaw. saba pa. Kailangan ko nung... Salamat. Salamat. Yan. Yan, okay. Okay naman yun. Welcome po sa Araneta Coliseum. Kung kayo po gusto uminom, uminom din po kayo. Ayan. Alright. So, sige po, kumustahin po natin yung katabi natin. Kumusta na po yung panahon po natin kay Lord. Ang tanong po ba, may panahon pa po ba tayo kay Lord? Okay lang naman po na gumamit ng cellphone at computer at ng technology. Basta para kay Lord, pwede po yun. Wala pong problema. Ayan. Ayan, narinig po natin yung nabasa natin kanina sa ano, no? Sa Acts 1:4, 5-8. But you will receive power when the Holy Spirit comes to you. Hindi po kami mga facilitator nyo. Hindi po kami ang magbibigay ng power sa inyo para malaya pong kumilos ang banal na Espiritu. So, just to set your expectation, kahit ano pong preaching namin dito at kahit pa po sinong mga sikat na preacher, pero kung hindi po tayo mag-decide na ibigay po natin ang buhay sa Panginoon, hindi po tayo magbabago. Kung ang goal po natin sa buhay natin, ang prayer po natin, Lord, baguhin mo ko, pero walang pagsuko, hindi po ito mangyayari. Kahit ano pong mga verses na maririnig mo dito, kahit sino po magsalita dito,
kahit magpa-member pa po kayo dito kung saan man, hanggat hindi po tayo nag-decide na isuko ang ating buhay sa Panginoon, wala po mangyayari. Kanino daw po natin ipagkakatiwala ang ating buhay? Sa Panginoon. Sa hapong pong ito, if you have the hard copy, meron po kayong cellphone na nakakapit po sa data sa internet. Ang text po natin sa hapong ito ay nasa Acts 1:4-5-8. And he gave this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift of the Father promised, which you have heard me speak about, for John baptized with water. But in a few days, you will be baptized by the Holy Spirit. So, nagkaroon na daw po tayo ng bautismo. Acts 1. Nagkaroon na daw po tayo ng bautismo sa tubig. Ngayon, magkakaroon naman tayo ng bautismo sa banal na Espiritu. Okay. So sabi po dito, he gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised. Kasi ang Panginoon po ang nagsasalita po dito ng Panginoon sa Kristo, which you have heard me speak about. So bago po siya bumalik sa lugar po ng Ama, namatay po siya. After 3 days ay, ano nangyari sa kanya? Nabuhay muli, na maguli. And then, they waited for a few days, like 40 days. Kaya nga nauso po sa ating mga traditional na paniniwala, yung pasyam, pa-40, yung meron na po tayong maitataya sa loto mamaya, no? Pagkatapos ng simba, kung ano po mga numero ito, pasyam, pa-40, pa-50. So, kung babalikan po natin ang bit of history po ng Christianity, kaya po sinabing Pentecost kasi pang 50, Pente means 50. So, kaya po on the 50th day, kung babalikan po natin ang history ng ating Bible history, doon po ba dumating ang banal na Espiritu. Sabi po dito, for John baptized with water. Sino po John? John the Baptist. So, ito po yung John na makikita po natin sa Matthew, Mark, Luke, and John, yung 4 Gospels po natin. Ang tawag po natin doon 4 Gospels. Pero sa Old Testament po, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ito naman po yung mga sulat ni Moses, yung mga tinatawag po natin Pentateuch. Pero si John, na nagbaptize po na water, ano po yung kinamatay ni John? Binaril. Pinugutan ng ulo. So for John, baptized with water, but in a few days you will be baptized by the Holy Spirit. Sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Sabihin nga po natin, but you will receive power But you will receive power when the Holy Spirit comes to you. When the Holy Spirit comes to you. Sabihin po natin, may kapangyarihan po tayo sa banal na Espiritu. Ano? Hindi po natin pinagkakailangan kakayahan halimbawa ng gamot sa ating pangangatawan kung tayo po may sakit. Pero ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu ay sapat na para tayo mapagaling. Amen? Amen. Hallelujah. Yan. So, bago po tayo magsimula, nung una po akong nagsalita sa taon na to, pinag-usapan po natin yung purpose po natin. Paano daw po tayo magkakaroon ng victory? Yung purpose po natin, pinag-usapan po natin yung purpose. Number 2, we had a transformation, yung pinag-usapan po natin paano po matatransform ang buhay natin. And on the third, pinag-usapan po natin yung kahalagaan ng cross. At ginaya po ko ni Reverend Rodney. At napakaganda po nun pag halimbawa may kumanta, gumaya, nakaka-proud po ng puso nun. Yan, gusto ko yun. Ibig sabihin, nagkakaisa tayo ng Espiritu. Cross. The cross. Pinag-usapan po natin, ano ba ang ginawa ng Panginoon sa atin sa krus ng Kalbaryo. And number 4, ngayon pong hapon, pag-usapan po natin, power. Sabihin nga po natin, power. Power. Bukod po sa alam natin power, meron po talaga tayong power. Amen. What the Holy Spirit gives me. Ayan. Sige po. Basahin po natin ulit yung text natin. He gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised,
which you have heard me speak about, for John baptized with water. But in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. But you will receive power when the Holy Spirit comes to you. Amen. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Hallelujah. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. So, sabi po dito, before Jesus ascended into heaven, gaya nga po ng sinabi ko kanina, He told His disciples to wait for God's promised gift, the Holy Spirit. So, una po, no, kung titignan po natin on an overview, kung hindi pa po dumadating ang Panginoong Hesukristo dito physically sa atin, siyempre nga, siya'y sinugo sa unang-una sa lahat, sa lipi ng mga Hudyo, ng mga Israel. Ang nakikita po nating kumikilos ang Ama. And then Jesus Himself. And then sa panahon po natin ngayon, the Holy Spirit. So, hindi po tayo magkakaroon ng kalituhan dito. Sabi po sa Isaiah, "Hear, O Israel, the Lord your God is one God. Hear, O Israel, the Lord your God is one God." Naniniwala po tayo na ang sinasamba po natin Diyos ay isa na may tatlong persona. Hindi po tayo malilito doon. At naniniwala po tayo na ang Panginoong Kristo ay Diyos din dahil hindi niya po tayo maililigtas kung siya ay tao lamang. Amen? Siya ay nagkatawang tao pero siya ay kinikilalang Diyos para tayo iligtas dahil hindi ako kayang iligtas ni Rodney bilang tao. Kung tao lang si Kristo, magpapaligtas na lang ako kay Rodney. Diba? Ganun lang, simple-simple lang. At ang banal na Espiritu din ay Diyos. At pag-uusapan natin yan sa mga susunod na pag-uusap natin. Bakit ba Diyos din ang banal na Espiritu? So before Jesus ascended into heaven, He told His disciples to wait for God's promised gift, the Holy Spirit. A few days later, during the feast at Pentecost, ayun nga, yung na-share ko sa inyo kanina, yung Pentecost. So it symbolizes 50 days. Kaya nga Pentecost, Pente meaning 50. So, kung kayo po maglalaro ng basketball, pwede niyo po ilagay sa inyong jersey 50. O kayo po mahilig sa sport, volleyball, Pilipinas, alas Pilipinas, 50. Panalo yan. Gold. And 50 also signifies as gold. God's Spirit came in power and transformed the disciples into bold witnesses for Christ. So dahil po sa banal na Espiritu, sila po yung naging witnesses. Makikita, magdadadwal po tayo ng konti. Bakit ba tayo tinawag na mga witnesses? Sige nga po, sabihin po natin sa mga katabi natin, I'm a witness. I'm a witness. I'm a witness. Kasi po, no, makikita natin dito bakit po witness. Saksi. Oh, kaya po may mga kasama dito, tayo dito sa bahay Toro, Quezon City. Sila yung mga saksi ni Jehovah. Ayan ha. Tignan natin kung magsaksi talaga sila. As a result of the baptism of the Holy Spirit, the believers began speaking in other tongues. So nakikita natin dito kapag napupuspos na tayo, may mga nagsasalita tayo na naririnig tayo. Dios bueno es. Dios tao bom. Para mim. Mga ganon. No? Para ng iba, Nigeria, Nigeria naman, ano? Peter courageously proclaimed Jesus' death and resurrection, and the crowd responded in faith in the New Testament church birth in Acts 1:2. So nakikita dito a brief of the history kung kailan po nagsimula ang simbahan po, no? Early Christian church way back sa Acts 2. Ano po ba yung role ng Holy Spirit? Ayun. Tignan po natin yung role ng Holy Spirit. Jesus asked His disciples to wait. Sabi dito, di ba, maghintay. Amen. Minsan po, yung po minsan o kadalasan yung talagang kulang sa atin, maghintay. Gusto po natin ora-orada, instant po agad, ano? Okay lang po yun. Kung talagang kailangan mo, di ba? Pero ano ba ang kahalagahan ng paghihintay? Makikita natin dito ang kahalagahan ng utos ng Panginoon sa mga disipulo. So Jesus asked His disciples to wait until they receive the gift of the Holy Spirit because He knew that it's impossible to live a Christian life
apart from the power and the presence of the Holy Spirit. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, ano na tayo dito, huwag na tayo magplastikan, di ba? Mahirap maging Kristiyano, di ba? Amen. Ako lang ba nahihirapan? Kami lang pala nahihirapan yan, no? Ayun, tatlo na kami. Amen. Alam mo, mahirap po ba maging Kristiyano? Amen. Wala siya. Mahirap. Kasi nagtitipon pa yung kaaway na. Following some of the ways of the Holy Spirit helps believers. Kaya nga po kailangan umaasa po tayo sa Diyos mismo. So kailangan po natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu kanina. Kanina, no, binasa po natin, kailangan po natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu para mapagtagumpayan po natin ang buhay. So ano po ba ang role ng Holy Spirit sa atin? Number 1, para maintindihan po natin, binagbigay po ako sa inyo ng numbers na madali lang pong intindihin. Number 1, the Holy Spirit confirms to us our relationship with God. Amen. Sabi po dito sa Romans 8:14-16, because those who are led by the Spirit of God are the sons of God. So kapag tayo po pala pinangungunahan ng Banal na Espiritu ng Panginoon, it confirms us, binibigyan ito ng katibayan na tayo yung mga anak ng Diyos. And the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Masaya po ba tayo? Na tayo po ay mga anak ng Diyos? Yes. No? Dati po sabi sa dati po nating pananampalataya, lahat daw po pala tayo anak ng Diyos. Pero kung nalaman po natin na dahil po sa ginawa ng Panginoong Kristo and the Holy Spirit Himself testify to ourselves and proves it na yun po pala ang katunayan natin na tayo po pala ay anak ng Diyos. So para po pala maging anak ng Diyos, we need to have our lives surrendered to Jesus. No? And then we will be baptized by the Holy Spirit. And it confirms to us na tayo ay mga anak ng Diyos. And this verse, sabi po dito, no, ang pinagkuhanan po natin yung Romans 8:14-16. And this is being linked also to John 1:12. Sabi po sa John 1:12, but as many as received Him, gave Him the authority. Sa iba pong translation, gave Him the right to become the children of God. So sabi po sa John 1:12, but as many as receive Him, gives Him the power to become the Son of God. Hindi lang pala authority, may power din pala, no? May power po tayo na anak ng Diyos, no? Sa kabila po na nakakita po natin mga challenges po natin sa buhay, mapapaalalahanan po tayo ng Banal na Espiritu na anak po tayo ng Diyos at tayo po'y higit pa sa mananagumpay. Amen po? Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Number 1, the Holy Spirit confirms to us our relationship with God. And number 2, the Holy Spirit reminds us of God's Word. So, sino po dito kabisado? Word by word. Sabi daw, verbatim. Word by word ang Bible mula Genesis hanggang Revelation. Sino po dito? Okay lang po yun, memorize pero mahal po ba natin ang Panginoon? Yung po ang tanong doon. Love po ba natin si Lord? Tanongin mo nga sa katabi mo, love mo ba si Lord? No? Okay lang po yun, memorize niyo po, pati mga forward, pati yung mga table of contents, memorize niyo na rin, okay lang yun. Hanggang Revelation, amen. Last word. Memorize mo nga, hindi mo naman love si Lord. Okay lang yun kahit di mo memorize. Basta may parang may mga salita ng Diyos na tumama sa puso mo. Nagrema, sabi nga sa Greek. Nagrema, parang nagbunga. Tumatak. Oh Lord, no? Sabi, Lord, hindi mo pala ako iiwan. Hindi mo pala ako pababayaan. The Holy Spirit reminds us of God's Word. So kapag hindi po natin na-memorize yung binabasa po natin, sometimes, di ba, may mga pagkakataon na minimemorize po natin, which is good, tama, okay lang po yun. Minimemorize po natin ang salita ng Diyos para may panlaban po tayo sa mga challenges po natin. Ano? Makikita po natin sa Ephesians 6, na ang salita ng Diyos po, Ephesians 6:10 and onwards, na ang salita ng Diyos po ay ang ating espada, ang ating tabak.
Kabilang talim. Sa akin espada, sa kanya tabak. Mas mahaba sa akin espada. Labang pa. Ayan. Tabak lang ako. Tabak, parang itak lang yun eh. Sa akin espada. O yan. Kabilang talim. Diba? Ibang translation lang naman po. Okay lang din po yun. So, the Holy Spirit reminds us of God's Word. But the Counselor, sabi po dito, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything that I've said to you. So, ang Banal na Espiritu po ang magpapaalala sa atin. Halimbawa, minimemorize natin yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him will not perish but would have eternal life. Tapos bigla nakalimutan natin, ano nga ba yung John 3:16? The Holy Spirit will remind you. Amen. Ay, yung mga dito, yung mga nag-evangelize, kalimitan yung mga sinasabi nila, yung mga Romans 3:23, Romans 6:23, John 14:6, yung mga Revelation 3:20, yung mga ganon. At ang Banal na Espiritu nagpapaalala sa kanila kung ano yung mga verses na to. Para mga ganon, Diyos ba si Kristo? Minsan may mga pilosopo, Diyos ba si Kristo? O sabi sa John 15, I am who I am. Hindi sinabi doon, G-O-D. Kasi noong mga panahon na yon, kausap niya mga kababayan niya, I am, before Abraham. I am who I am. Ibig sabihin nun, parang binabastos mong Diyos nun, no? Diyos ka. Ang tawag sa Diyos nila, I am, si ako. Babalik tayo konti kay Moses, no? Sino nung sabi sa'yo na nagsugo sa'yo? Sabi mo, sinugo ka ni ako. I am sent you. Sabi ni Moses. Number 3, ito na nga yung witnesses. Number 3, the Holy Spirit empowers us to be effective witnesses. So number 1, the Holy Spirit confirms to our relationship with God. O kung gusto nyo, ulitin natin, gusto nyo kuna ng cellphone nyo. The Holy Spirit confirms to us our relationship with God. Number 2, the Holy Spirit reminds us of God's Word. And number 3, the Holy Spirit empowers us to be effective witnesses. Witnesses. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Tayo pala yung mga witnesses. Hindi lang pala sila Brother Eddie Villanueva. Hindi lang pala sila Kamanalo. Hindi lang pala, no? Tayo pala ang mga witnesses. Sabi mo sa katabi mo, tayo ang mga witnesses. Tayo ang mga witnesses. So, may mga tao din tayo mga kasalamuha na hindi naniniwala na nabuhay ang Panginoong Kristo after 3 days. Sabi nung isa, maniniwala ako na naniniwala ang Diyos na nabuhay na maguli pagkatapos ng 3 araw kapag makita ka sa aking ebidensya. Eh, noong mga panahon na yun, wala pa namang medical school. Wala pa namang mga written document na magpapatunay na nabuhay ang Panginoong Kristo. Ano ang proof para mapatunayan na nabuhay ng pamaguli ang Panginoong Kristo? Ang mga witnesses. Sino yung mga witnesses? Yung mga apostol, yung mga alagad. Sila ang mga nag-witnesses na they saw it face to face. Nakita nila first hand, hindi segunda mano, nakita nila first hand na ang Panginoong Kristo ay nabuhay na maguli. And they've been given the power of the Holy Spirit para tumatak ito sa mga taong sinasabihan nila. That's the Holy Spirit empowers us to be effective, to be witnesses. So, nagpasaling-saling ito, and then the goodness of, because ginamit ng Panginoon, ng Apostol Pablo, nagkaroon tayo ng written document, which is the Bible. Amen. To help us prove the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Amen. Number 4, the Holy Spirit helps us in our weaknesses. Sino po ba dito may mga kahinaan? Taas ang kamay. No, kala ko kami dalawa ulit ni Rodney. Yan, lahat po tayo may kahinaan. Sino po ang tutulong sa atin? Ang Banal na Espiritu po ang tutulong po sa atin. The same way the Spirit helps us in our weaknesses,
or in our weakness, we don't know what we ought to pray for. Sino po dito, kalimitan, pag nagpe-pray, alam niya yung pagpe-pray niya. Sino po dito? No? Kalimitan po, pag alam lang po natin, na natututunan po natin yung mga tinuro lang po sa atin. Halimbawa, yung Our Father, which is the best pattern on how we're going to talk with our Lord. Nandun yung ating adoration, nandun yung ating adoration, yung pagpupuri sa Panginoon, nandun yung ating confession, yung paghingi natin ng tawad sa ating mga pagkukulang, nandun yung ating thanksgiving para mapagsalamatan natin ng Panginoon. And we also have the opportunity to ask, sabi nga ni Lord, ask supplication. Lord, continually provide for us. Di ba naririnig natin, my God shall supply all my need according to His riches and glory through Christ Jesus. Ask and you will receive. Lord, yes Lord, right now Lord God, we're asking at nakikisa ako Panginoon sa aking mga kapatid dito na sa kanilang mga naisin sa kanilang mga puso. Sabi dito, the Holy Spirit helps us in our weaknesses. The Holy, sabi nga po Psalm 121, I look up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, Maker of heaven and earth. Sino po ang tutulong sa atin? Sino po ang re-rescue sa atin? Sabi din sa Psalm 46, the Lord is a present help in times of trouble. Ang Panginoon po at wala ng iba. Amen. Number 5, the Holy Spirit produces a Christ-like character in us. So, sino po ang nagpapabanal po sa atin? Tayo po ba? Yung sarili po natin? It's the Lord Himself, the Holy Spirit Himself. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ayan. Yan po yung role ng Holy Spirit po sa ating mga buhay. Number 1, the Holy Spirit confirms to us our relationship with God. Number 2, the Holy Spirit reminds us of His Word. Number 3, the Holy Spirit empowers us to be effective witnesses. Number 4, the Holy Spirit helps us in our weaknesses. And number 5, the Holy Spirit produces Christ-like. Kuya Chan, paano ba ako magiging witness? Hindi pa ako marunong sa Bible. Kahit dumaan ng 5 years, dumaan ng 10 years, kung wala tayong panahon sa Lord, hindi talaga tayo magiging marunong sa Bible. We will not be well-versed in the Bible kapag wala po tayong panahon sa Panginoon. Yan. O, kailangan may panahon po tayo sa Panginoon. And then the best witness that we can share to our fellas, to our co-citizens, mga Pilipino, yung patotoo po natin. Yun po ang pinaka-the best. May mga patotoo po ba tayo? May patotoo po ba tayo sa ating mga buhay? Kung paano po kumilos ang Panginoon sa atin? Yun po ang pinaka-the best witness na pwede po natin ma-share po sa ating yung sa mga tao po na ipinagpipray po natin. So ano po ba meron sa baptism of the Holy Spirit? So sa baptism of water, na experience po natin yung baptism of water, tayo po ay inulubog sa tubig. But what about the baptism of the Holy Spirit? The promise of the infilling of the Holy Spirit is in Acts 2 pa rin. So it was not just for the original disciples but for everyone, to those who believe. So ang promise po ng Banal na Espiritu, ang promise po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay hindi lamang po sa aming mga facilitator dito, mga nagsasalita at mga naglilingkod. Ang pangako po ng Banal na Espiritu, ang pangako po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay para po sa lahat. Sabihin po natin, para sa lahat. Para sa lahat. Para sa lahat po yan. Now, kapag nakakaramdam po tayo ng sakit, pwede po nating i-declare, pwede po natin i-declare ang ating pananampalataya na sapat ang kilos ng Banal na Espiritu para tayo pagalingin. Mula sa iyong mga latay, kami nagsigaling. Mula sa iyong kilos, sa iyong dumalak na dugo sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Jesus. The Holy Spirit is reminding us of what was the result. What was the result of what Jesus has done on the cross. Pinapaalala po sa atin ng Banal na Espiritu para po i-claim po natin, sabihin po natin yung kapangyarihan na I am healed because I have a God who heals me. Sabi nga po sa Exodus 14, I am the God that heals you. I am the God that healeth thee. Yan, sabi po. So,
Repent and baptize every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins. Ito po yung mga sinasabi ng mga kapatid po na natin na nag-evangelize bukod po sa mga verses na sinabi ko kanina. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit, and the promise is for you and your children, and for all who are far off, and for all whom the Lord our God will call. Para sa lahat po. Amen? Amen. Para sa lahat po ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. And John the Baptist pointed out to Jesus as one who will baptize us with the Holy Spirit. So sino po ang magbabaptize sa atin ng Banal na Espiritu? Ang Panginoong Jesus mismo. So paano po ito? I baptize you with water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. This is John the Baptist way back was telling everyone na ako, magbabautismo ako sa inyo sa tubig, pero meron dito sa akin na nikalagan ko ang kanyang sandalyas, hindi ako karapat-dapat, and His name is Jesus. So if ninanais po natin sa ating mga sarili, sa ating mga buhay, if we want to be filled by the power of the Holy Spirit, hingin po natin sa Panginoong Jesus. Amen? Amen. And God will give the Holy Spirit to those who ask in faith. Ano po ba yung faith? Ano po ba yung pananampalataya? Ito po ba yung Katoliko, Iglesia Protestante, Evangelica, Unida, Baptist, yan po ba yung faith? Ayan. Ang sinasabi po ng Bible, the faith is the substance of things hoped for and believing for those things that are not seen. So ibig sabihin na kahit na hindi pa po natin nakikita ang resulta po ng pananampalataya po natin, ito po ay may kaganapan na. Yun po ang pananampalataya. Dahil po sa ating mga tao, para maniwala po tayo, to see is to believe. Amen? Maniniwala muna ako pag pinakita ko na sa iyo yung magic ko. Diba? Pero sa ating mga mananampalataya, kahit hindi pa natin nakikita, naniniwala na tayo. Yun ang pananampalataya. It is the substance. Hebrews 11:1. It is the substance. Faith is the substance of things hoped for, of things that are not seen. Amen. Kaya po tayo, kung tayo po may karamdaman, na naniniwala po tayo bukod po sa prescription ng doktor, naniniwala po tayo sa kompletong kagalingan ng Panginoon. Amen? Pero wag po natin kakaligtaan kapag may pagkakataon po tayo pumunta sa doktor, pumunta po tayo sa doktor. At sila pa rin po ang ginagamit ng Panginoon para tayo po ay maresetahan ng dapat. May reseta sa ating gamot. So ano po ba yung pattern? The Book of Acts gives us 5 accounts. The Book of Acts gives us 5 accounts of people being filled with the Holy Spirit. And these accounts are the best pattern we have to show how someone receives the baptism of the Holy Spirit. Ito, mabilis na po natin pag-uusapan ito. At inubos na ni Rodney yung juice ko. Niyabantayan ko eh. Makiki-juice din sana ako, pero okay lang. So, makikita natin yung pattern. Ayan, mamaya na yan kasi. Yan. Pero gusto ko po yan ha. Kahit na may nagsasalita po dito, pag nahuhaw po kayo, sige, uminom lang po kayo. Kung gusto niyo po magkape lang po kayo. Yun naman po. Hindi naman po tayo legalista dito. Yan. Kasi po, talagang nasa tropical country po tayo. Kaya po sa Muñoz, meron po tayong tropical hat. Ayan. Ang pangit ang joke ko, konti lang tumawa. Okay. So, mabilis lang po natin pag-aaralan, re-reviewin lang po natin ito, mabilis lang po. There are 5 accounts po na nag-manifest po ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu po sa ating buhay. Salamat din po kay ate na nagtitimpla ng ating juice. Pasalamat, huwag niyo pong kalimutan pasalamatan din yung mga sponsor niyo. Katulad ko, sa big ko may sponsor ako. Ayan. Fender. Yan po ay brand ng gitara. So nakikita po natin, pwede nyo po itong picture na lang. Pag-aralan nyo na lang po sa bahay. Number 1, makikita po natin sa Acts 8:14 to 19. Sino po dito yung mga nakapaloob? Yung mga 120 disciples. So, ilan na ba tayo? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Sabihin na natin, 20 disciples tayo. O, 100 na lang. Ayan. So, ano po ang naging method po nila? Outpouring after the season of prayer. So, ano po ang ginawa nila? Na sila po ay nanalangin at ano po ang naging resulta? Ang naging resulta po, nakarinig po sila ng a mighty wind of sound. Pero mas matindi pa po doon. Mas malakas pa. Yung baka siguro, baka wala po, dunamis, baka wala pa yung sa kalingkinan, yung hinipan ko. A violent wind, yes. Talagang, ewan ko, baka mas matindi pa sa Yolanda, no? Yes, Lord. Thank you, Jesus. They saw tongues of fire, and everyone spoke in tongues. No? Speaking in tongues po sila, nagsalita po sila ng iba't ibang lingwahe dahil yung mga tao po na nakapaligid po sa kanila galing po sa iba't ibang mga bansa. Kaya naintindihan po nila yung Espanyol, naintindihan po nila yung Latin, naintindihan po nila yung Portuguese, naintindihan po nila yung Pilipino. Nandun ka, nakita ko. Nakita kita doon. Ayan. And then, number 2, yung sa Acts po, sa Acts 8:14-19 din, disciples in Samaria, si Peter John po ang naging facilitator doon. At ano po ang nangyari? No manifestation. No manifestation mentioned, but Simon apparently saw and heard something that got his attention. So nangusap po ang banal na spirito sa kanya. Number 3 po, matatagpuan po natin ito sa Acts 19:17-19. Sino po ang ginamit ng Panginoon? Si Apostol Pablo. Yes, sabi po ni Eljan, Ananias laid hands. Si Ananias po yung ginamit ng Panginoon para matanggal po yung mga kaliskis sa mata ni Saul, mga naging Pablo, ginamit ng Panginoon. Alright, so number 4, Acts 10:44-48, si Cornelius, yung katulong ni Cornelius na may sakit. Sinong ginamit? Si Pedro. While he is preaching and naging manifestation, everyone speak in tongues and everyone praise God. Amen. So kita mo, hindi na to mga lahi ng Hudyo. Mga ibang lahi na to, mga Romano na ito, na mga hintil na katulad natin. Na Aliman, thank you. Aliman, mga German pala to, mga Sprachenheiten. Isa sa mga magagaling gumawa ng tsokolate sa mundo, mga German. At magagaling na mga aso. Kaso mahal lang ang German Shepherd, maganda. Ayan, mamaya. May sponsor tayo, talagang mapupuspos tayo. Gusto niyo bang malasing sa banal na spirito? Ayan, mamaya. Ayan. Saan tayo? Number 4. Acts 10:44-48. Tapos na tayo kay Cornelius. Number 5. Acts 19:1-6. 12 disciples of John. Si John ba to? Paul laid. Nagpatong ng kamay. Ang ginamit nila. And they prophesied. Hindi lang sila nagsalita ng iba't ibang lengguwahe, nag-prophesy pa sila, no? Parang ang ginawa nung dati, nung natatandaan niyo po, sinabi po sa akin, magkakaroon daw po ako ng kotse. Parang ganun po yung prophecy niya. Ayun. Pero mga nagdarang pa, parang naghahanap nga ako kahit second hand, parang biglang, Pero bahala ang Panginoon. Let the will of the Lord be done. Halimbawa, magagamit natin yung sasakyan natin for evangelism din. Halimbawa, malaki yung sasakyan. Pero tignan natin. Dahil lang yung lahat naman ng mga mabubuting bagay, sabi nga sa Santiago, ay galing sa ating Ama, Pero dapat naka-align sa kalooban ng Panginoon. Diba? Minsan, pwede ka nga magkaroon ng kotse, pero kailangan mo pala ng exercise, kaya hindi ka binibigyan ng sasakyan ng Panginoon. Diba? So, depende rin yan sa dealings din natin sa Panginoon. So, in summary, sabi po dito, we have 3 things. We have manifestation, the method, and the group ministry. So, from this, ano ba tawag dyan? From this pattern, makikita po natin na kapag kumilos po ang banal na spirito,
may method po siyang pinapakita sa atin. Meron pong manifestation at sino po ang ginamit, no? At pwede po nating i-apply ito. I-apply ito sa malumanay na paraan. Na kahit na hindi tayo nanginginig, hindi tayo. Ang importante muna, magkaroon po tayo ng i-work po natin sa tulong ng Banal na Espiritu, magkaroon po tayo ng matatag na foundation po sa salita ng Panginoon at sa panahon sa Panginoon. Kaya ipinapamahid po namin, ayan, sabi nga po ng Bible, ipinapamahid po namin na magkaroon po tayo ng value, bigyan po natin ng value, bigyan po natin ng premium, bigyan po natin ng halaga yung panahon po natin kay Lord. Ako po naniniwala po ako na sa bawat isa sa atin ay malumanay pong bumubulong ang Banal na Espiritu, nalalalo na kung kailangan tayo manalangin at bumabad sa kanya. Amen po. Amen. Hallelujah. Sige po. Tumuko po tayong lahat at pasalamatan po natin ang Panginoon. Umasa po tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa hapon. Hallelujah, Jesus. Ama, umaasa po kami, Panginoon, dahil po sa tapos na gawa ng Kristo sa aming mga buhay. Umaasa po kami sa inyong kapangyarihan. Umaasa po kami ngayon. Umaasa po kami ngayon, Panginoon o Diyos, sa iyong malayang pagkilos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sa iyo po namin sinusuko, Panginoon, ang aming mga pagkukulang. Sa iyo po namin sinusuko, Panginoon, ang aming mga sakit. Sa iyo po namin sinusuko, Panginoon, ang aming mga pagkukulang sa iyo, Diyos. At kinikilala po namin ang apoy at sapat na kilos ng iyong Banal na Espiritu. Oh, yes, Lord. Hallelujah. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, though the way things appear, you're looking into my heart. Yes, Lord, tumitingin ka sa aming mga puso, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. Well, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. But it's all about you. Sige po tayo po tayo lahat ng hapon natin ng Panginoon. Lord, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. Yes, Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. Yes, Lord. It's all about you. Sige po, marami pa tayo sumamba sa Panginoon sa hapong ito. Oh, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the
song. Oh Jesus, and I'll bring you more than a song, more than a song. Sabihin po natin sa Panginoon, you looking into my heart, you looking into my heart, into my heart. Sabihin po natin, you looking into my heart, you looking into my heart, into my heart. Sabihin po natin sa Panginoon, you looking into my heart, you looking into my heart, into my. Yes, Lord, we are all broken vessel before you, God. You're looking into my heart, Lord, into my heart, into my heart. Now I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. It's all about you, Jesus. Oh, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. Yes, Lord. Fire of the Holy Spirit. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Habang pong nakapikit ang ating mga mata, habang pong nakapikit ang ating mga mata, nakafocus na po tayo sa Panginoon, nakataas po ang ating mga kamay, patuloy pong humiling po tayo sa Panginoon, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa hapong ito. Right now, Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, if we're going to ask, it will be given unto us, Lord. Right now, we ask the power of the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, have your way. Amen. In our hearts, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes. Holy Spirit, have your way. Holy Spirit. Holy Spirit. Would you come? Would you come, Holy Spirit? Habang nakasuko po ang aming mga puso, Panginoon. Habang nakasuko ang aming mga puso, Panginoon. Let your fire continually flow in our hearts right now, Lord Jesus. We ask of you, Jesus, of the fire of the Holy Spirit. Oh, yes, of the move of the Holy Spirit. This is not all about us, Lord. This is all about you right now. Holy Spirit, yes, Lord. Holy Spirit. More of you and less of us, God. Hallelujah, Jesus. Oh, we lift up holy voices in this place. Oh, yes, Lord. We surrender. Sumuko po tayo sa Panginoon. Isuko po natin sa Panginoon. Isuko po natin sa Panginoon ang ating puso't buhay. Isuko po natin right now. The Holy Spirit is moving. Holy Spirit, have your own special way. As we surrender. Surrender. Surrender, Jesus. We surrender to your power, Holy Spirit. We surrender. We pray, we surrender. Surrender. Jesus. Surrender, Jesus. Surrender. We surrender to you, Jesus. Surrender to you, Jesus.
or three are gathered into your name, you are in the midst of us. Ngayon po, hilingin po natin ang ating kagalingan. Hilingin po natin ang ating kadayaan. Hilingin po natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay right now. Fire of the Holy Ghost, have your own special way in our hearts, Lord. Minister unto us right now, Jesus. Fire. Hallelujah. Hallelujah. We expect of your manifestation. Holy Spirit, we expect of your manifestation. We come against, Lord God, circulatory diseases right now in Jesus' name. We come against bone diseases right now in Jesus' name. We come against respiratory diseases right now in Jesus' name. We come against cancer in Jesus' name. We come against urinary system diseases in Jesus' name. We come against all these diseases, Lord God. By your stripes we are healed, Lord, in Jesus' name. Yes, Lord, by your stripes we are healed. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tanggapin po natin ang kagalingan. Ang pinakamagandang himala po na makukuha po natin sa Panginoon ay pagbabago ng buhay. Amen. Right now, Lord, Holy Spirit, Thank you for your healing. let the manifestation of your kingdom move in our hearts right now in Jesus' name. As we pray that our lives will be moved, will be touched, and will be changed. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige, pasalamatan po natin Thank you, ang Father. Thank you, Father, for your presence. Sige po, Thank you, purihin po Father, natin for ang your Panginoon. presence. Praise God. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, pasalamatan po tayo. Malaya po tayong pasalamatan ang Salamat sa Panginoon. kalakasan. Maraming salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lahat po tayo magpasalamat sa Panginoon. Mag-focus po tayo sa Panginoon right now. Right now, mag-focus po tayo. Huwag po tayo mag-focus sa katabi po natin. Huwag po tayo mag-focus sa lugar na ito. Huwag po kayo mag-focus sa akin. Mag-focus po tayo sa Panginoon Jesus ngayon right now. He is in the midst of us right now. Jesus, more of you, Jesus. More of you and less of us. Oh, nothing else but you. Oh, we want more of you. Oh, Jesus. More of you. More of you. Hallelujah. Hallelujah, right now, Lord God, I am being reminded, lahat po ng mga curses, lahat po, Panginoon, ng mga espiritu that the Satan and his cohorts is trying to put in our lives, we defy it, Lord God, we cancel it through the finished work of Christ, in the name of Jesus. Through your blood right now, lahat po ng mga curses, lahat po ng mga kapangyarihan that Satan is trying to put in our lives, right now, we declare it's been cancelled, for we are more than conquerors, Lord God. If God is with us, who can be against us? We are more than conquerors, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. By your stripes we are healed, Lord God. Hallelujah, Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dinideklara po namin ang kalayaan na nagmumula sa iyo, Lord God. Dahil sa iyo, papakilos ng iyong banal na Espiritu na sinabi mo sa iyong mga salita sa Galatia, Panginoon. Hallelujah, Jesus.